Saan ka makakakita ng import na kahit hindi naglalaro, sinusweldohan? Ito ang bagong pakulo ng TNT na inanunsyo nila kahapon. Ayon kay Jojo Lastimosa, kumpirmado na si RSJ pinag-sign na nila na ang kontrata good for 1 year. Ayon pa sa mga reports, na ang kontratang to halos umabot na ng 36 million pesos at take note, good for 1 year lang yan Paano pa kaya kung i-max deal nila si RSJ? Mukhang siya na nga yata ang may pinakamalaking tinanggap na PBA import. Bakit nila to pinag-sign agad gayong all-Filipino pa naman ang conference ngayon? Renz Abando, balag KBL na, ayon sa multiple sources at kay Snow Badwa. Ayon din sa anyang KGC na parang na-realize nila na si Renz pala talaga ang kailangan nila at hindi si Javi Gomez Diliano. Malibog pala tong KBL team na to? Tara, pag-usapan agad natin. Ang pag-sign kay RSJ kahit di pa naman siya kailangan ay nagpapatunay lang na ganun talaga kalaki ang value niya sa TNT. Alam nyo kasi si RSJ, siya lang yung import talaga na bumagay sa kanila at nagtagal sa loob ng mahabang panahon. Itong TNT, parang SMB din to noon, palipat-lipat ng import sa isang conference kaya walang pundasyon ang mga plays at ang resulta, bagsak din sa playoffs. Ngayon ang TNT talagang bumabakura na sa kanilang import. Ang sarap naman kung sinusweldohan ka tapos nagpapahinga ka lang sa bahay ilang buwan bago pa gamitin. Bali ganito yan, tinatalian na agad ng TNT sa RSJ ngayon dahil ito pala ay may planong maglaro abroad. Para daw tanggihan ni RSJ ang ilang offer sa labas, kaya inunahan na agad ng TNT ang desisyon niya. Tsaka para makaiwas na rin sa mga possible injuries, ang kapalit, babayaran nila sa RSJ sa mga days na nagpapahinga to para din makuha ng iilan sa labas. Ganon katuso ang TNT ngayon dahil sa kanilang road to Grand Slam na naninigurado na. Sa ginawa nilang to, ibig sabihin din na takot talaga na mawalan sila ng isang reliable import. So para siyang si Justin Brownlee na resident import. Ang kaibahan lang, kinukuha lang si JB kapag pinag-sign tuwing regular season na. Parang si Allen Durham din sa Meralco. Ayon sa ilang netizens, naasa din pala sa import itong TNT Yung mga PBA titles nila halos lahat may import at Mikey Williams. Si RSJ nagkaka-average ng almost 29 points per game last conference. Tsaka in fairness ka RSJ, siya din ang dahilan kaya nagkampiyon ng TNT dahil siya pala ang nagtitimon sa team. Siya yung gumagawa ng plays minsan sa court, kumbaga improve to. Tsaka kinakausap niya mga teammates niya para sa next play na naisip niya at lahat epektibo yun. Siya din ang dahilan kaya lumalabas ang kumpiyansa nilang players gaya ni Ray ng Batak tsaka ni Glenn Kubuntin. Binibigyan niya sila ng mga pagkakataon, hindi siya buwakaw na import. No doubt na deserve niya tong 36 million umano na sahod buong taon. So para na rin sila nakapagbayad ng isang ina-naturalized player para sa World Cup. Siya din kasi ang main player dyan sa TNT at every time na nandyan siya, nagkakampiyon talaga sila. Sa ngayon, mag-iipon ng lakas si RSJ para sa next conference kasi naka-locked in na siya. Kaya kahit kunin pa siya ng Jordan, hindi na pwede. Sa palagay nyo, si RSJ na kaya ang highest paid import sa PBA? Renz Abando, hindi na magiging abandonado dahil ayon sa isang Korean insider at kay Snow Badwa, i-resign daw nila si Renz dahil hindi na rin sila satisfied kay Javi Gomez Diliano. Parang bigla na lang daw nilang na-realize na si Renz palang kailangan nila. NAB talaga. Nung mga nakaraang buwan, usap-usapan na si Renz daw inoopera ng isang MPBL team pero dahil sa mga sama-saring issues kaya tinanggihan niya ito at nagalit na lang bigla. Tinanggihan pa nga niya ang mga balita na may nag-o-offer sa kanya doon sa MPBL pero yun na nga, totoo pala to pero inayawan lang. Kung totoo na kukunin ng anyang si Renz, good news to para sa karera niya kasi hanggang ngayon wala pa rin siyang mapapasukan. Teka, sinabi ng anyang noon na mas maganda daw ang addition ni Javi kumpara kay Renz. Pero ngayon nung kailangan na nila si Renz, biglang binaliktad ang sinabi ng anyang na si Renz daw talagang kailangan nila at si Javi papakawalan na nila next season. Ngayon naman, napapaisip ako kung papayag si Renz kasi binitawan na nga nila yan. Tapos may issue pang iniwan ng anyang tapos ngayon nakahabol-habol sila. Kung sa bagay, no choice si Renz kasi wala talaga siyang racket ngayon bukod sa pagpapakondisyon kasama ng mga kaibigan niya. Sana matuloy ng signing na to kasi yung talento ni Renz pang international. Yung athleticism niya long lahat-lahat sa kanya, sayang. Kesyo, ayaw rin naman sa PBA. Di ko alam kung gusto siguro niya dun sa mas malalaking liga sa labas.